Okay. Assuming na umandar na makina, umikot na. So assuming na there is a current in the stator winding N. Di ba yung N? Assume yan. May labas na kurente sa N. Kaya kapag let's say, pag umandar na at nakailaw pa rin, yan ang i-test ninyo, yung N, baka walang kurente. Kaya, nakita ko na pag umisan, nakailaw. O kaya yung F, wala nakapasok na F doon sa alternator. O testingin nyo yung F. Test light. Yung test light mo, yung isang wire nakakabit sa negative. Yung ibang, yung isang wire naman, idikit mo doon sa F. Kailangan umilaw. Pag hindi umilaw, anong ibig sabihin? Walang kuryente papunta doon sa alternator. Hindi mag-charge yan kahit anong gawin mo. I-trace mo naman yan. Yung F na yan. Mamaya, yung doon sa charging na. Yan. Pero yung indicator light, kailangan dumana yung alternator. Assuming na dumana, may kuryente na sa N. I-testingin mo yung N, kumuha ka ng test light. Testingin mo yung N na yan, doon sa alternator, kailangan umilaw. Pag hindi umilaw yan, may problema. Kailangan may ilaw yan. Saan papunta ngayon yan, yung N na yan, doon sa socket. Then from the socket, it will go to your N terminal. Then N terminal, saan pupunta? Doon sa winding. Field relay winding, hindi sa voltage regulator. Field relay winding, pagkatapos mag-ground siya. Pag nag-ground yan, ano mangyari? The field winding will produce magnet and it will pull your upper contact point. Pag nahata yung sa taas, di ba kita mo? Mag-disengage yung lower contact point. Pag mag-disengage yung lower contact point, mamatay yung indicator light. Okay? So, kailangan ma-itis yan. Kasi kung wala, hindi mo alam, mahirap kung ano ang kinakalirit yan. Yung madamay pa yung gumagano yan. Okay? So, tapos na yan, paano mag-charge naman? Okay, starting from the battery, mag-charging. So, from the battery, it will go to your B terminal. Then, positive ammeter. Lalabas na negative ammeter. Then, it will go to your AM ng ignition switch. Lalabas sa IG. Okay? Then, IG, papunta sa fuse box. Then, IG sa fuse box, it will go to your IG ng voltage regulator. Okay, papasok na doon. Then, from the IG ng voltage regulator, dadaan sa contact point, lower contact point. Kailangan naka-close yan. Then, lalabas sa F terminal. So, yung F na terminal, yun ang papunta na doon sa F ng terminal ng alternator. Kaya nga, kung gusto nyo na talaga baka ang problema ay doon sa voltage regulator, i-recta mo na yung isang wire. From the positive, i-recta mo sa F sa alternator. Linaktawan mo, baka yan ang problema kaya ayaw mag-charge. Yung pwede mo rin gawin yan. Yan ang troubleshooting. So may problema sa contact point. Ang problema, maaaring yung contact point. Kadalasan yan. O loose connection. Okay? Kaya walang kuryente na papunta sa F terminal. Importante yung F terminal para malaman kasi paano matesting yung F terminal na papunta sa F terminal ng alternator. Testingin mo ito. Ito yung galing sa voltage regulator, di ba? Testingin mo ito kung may kuryente. Test light. Kailangan umilaw yung test light. Pag hindi umilaw, balik ka. I-trace mo yan. Pabalik sa pasigid ng pagkaya. Tingnan mo. Kaya alam nyo yung low current. Kasi dito rin kapag
troubleshooting na yan ang susundan mo. Eh, wala ka nang basehan, paano kung puting-tingan, di masisili ang mga yan. Kailangan alam mo yan. Eh, kailangan may kuryente ito. Yan ang basehan mo. Eh, kung wala, i-test mo. Kailangan mapalabas mo may kuryente. Kailangan may kuryente yung F. Kasi yung F, siya ang nagbibigay ng magnetic field doon sa rotor winding. Kaya pagpasok yung F, so may F na. So from F, saan papunta? Doon sa F terminal. F terminal, then carbon brush. F carbon brush. So from the F carbon brush, saan siya tutuloy yung kuryente? Doon sa slip ring. Slip ring yan. Then from slip ring, saan tutuloy yung kuryente? Rotor winding. Then rotor winding, babalik naman sa slip ring. Then may nakatutok na E. Papunta na sa ground. Pag yung kuryente at babalik sa ground, automatic magkaroon ng rotor ay yung magnetic field doon sa rotor winding. Kung makabalik yung kuryente sa ground. Eh, yun ang gagawin ng kuryente. Pagkatapos, kung nag-produce ng rotor, field winding sa rotor winding, nag-field, magnetic field sa rotor winding, ano mangyari? Automatic sa, ano mapuproduce sa stator winding? Alternating current. Yan. Kaya kung walang magnetic field sa rotor winding, walang alternating current. Okay? So yun ang importante, yung F na sinasabi ko, subukan nyo, kung paandar nyo. Tanggalin nyo yung F, walang charging. Pagkatapos yan, from the stator winding, di ba napansin? So, saan tutuloy na yung ito, nag-produce ng alternating current? Saan sa? Diode. Yan. Kapag positive na current, it will go to your positive diode. Pag negative yung kuryente galing dito, papunta dito sa negative diode. So, hindi natin kailangan. So, lahat yung mga winding nito, pag positive, lahat ito yung positive, lalabas dito. B. Sinasala lahat yung positive. Then from positive dito, saan pupunta? Saan pupunta yung negative na ammeter? Tama. Bakit ikaw na sagot? From negative ammeter, it will go to your positive. The positive ammeter, it will go to your B terminal. Then from B terminal, it will go back to your positive of your battery. O, mag-charge na yan. Okay. So, ganyan ang daloy ng kuryente yan. Importante, yung flow of current. So, kailangan makita ko yan na yung daloy ng kuryente. May pala. Voltage regulator, paano naman ma-cut off? Paano ma-cut off yung output ng alternator? Kasi ang alternator, walang ginawa, kundi charge ng charge yan. Hindi ba control? Walang, kailangan may pipigil yan. Yung voltage regulator. Paano naman yung umpisa doon? Assuming na fully charged, yun ang umpisa naman ang discussion na. Assuming the battery is fully charged. Pag fully charged yan, mataas yung voltahe, malakas din yung kuryente na lalabas doon sa B terminal ng ating alternator. Malakas. So saan pupunta? Kasi dalawa yung B terminal yan eh. Yung isa papunta sa battery, yung isa papunta sa voltage. Kasi parang ito yun, papunta na sa voltage regulator. Okay? Malalaman ng voltage regulator na kung malakas na. Paano malaman yan? So yung kuryente na yan, galing sa alternator, it will go to your, saan pupunta? Yung B na yan. B terminal ng voltage regulator. Then from B terminal, it will go to your voltage regulator winding. Dito na pupunta. So yung
B terminal nito, okay. So dito yung B terminal na ito. Okay. So papasok ito, dahil naka-contact ito, then it will go to your, ito kaya may word dito, yan o. Papunta yung sa ating voltage regulator winding yan. So galing sa B, dadaan sa contact point ng field relay. Okay? Kasi nakaganyan lagi ako, nakaganyan ako. Sakto yan o. Di pa palagi kapag ganyan, naka-on. Indicator light on. Kapag nakaganyan, indicator light off. So kailangan palagi nakaganyan. So papasok na kuryente dito, yung B, papunta dito sa contact point. Then it will go to your winding na yan. So, ingatan nyo, kapag naputol yan, 400, ha? So, nakita ko yan, no? Tignan nyo. Tignan nyo, no? Nakabupa. So, pag hawakan yan, ganyan na. Hawakan nyo, ganyan, wala na. Ngayon, kapag nakaganyan siya, papasok na kuryente dito, dadaan sa mga poste, then yung wire na papunta sa winding na yan. Ngayon, kapag malakas na yung kuryente dito sa voltage regulator winding, mamamagnet yan. Kasi malakas na yung voltage sa battery yan. Pag mahina yan, nakaharap yan. Charge ng charge. Pag nahatak yan, mag-disengage yung IG. Yung IG na papunta sa F. So wala nang wala nang kuryente papunta sa F. Pero dito na dadaan doon sa resistor. Okay? Mahina na lang. Mahina lang. Para sa ganun, palagi naka-magnet yan. Para lang dito yan. Pero walang lalabas doon sa alternating current. Papunta doon sa B, wala. Mayroon lang doon sa N, para lang dito, para naka-hatot yan. Kasi kapag pag ito ay walang magnet, ang disengage. Okay? So mag-disengage, babalik dito, ilaw yung indicator. So alam, maintindihan nyo ako. Sabi, magtanong kayo kung ang problema na dito. O hindi maintindihan. Hindi na naman ito. So yun ang kailangan ko dito sa number 2. So, i-drawing din ito, di ba, nilagay dyan, parts of the voltage regulator. Tapos, at saka yung parts ng alternator, di ba, mga stator winding, mga diode, mga iwaiwalay, di ba, meron pa doon? Doon sa number 2 na jet sheet. Naibigay ko na yung, di ba, yung number 2? Yung title? Wala po, sir. Ay, wala.